Pinagpaliban na muna ng Senate Impeachment Court ang pagsasabina ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Sa Lunes na lang daw ito pag-uusapan para mapag-aralan ng senator judges. Pero bago yan, nagsagutan muna ang defense at prosecution team kung bakit dapat at hindi dapat isapubliko ang mga naturang records. Live mula sa Senado, nagbabalik si Mayan Los Baños. Mayan, ano-ano ang mga ipinunto ng magkabilang panig? Cheryl, sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagharap ang prosekusyon at defense teams para ilatag ang kani-kanilang puntos hinggil sa hinihiling ng prosekusyon na ipasapina ang tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte, gayon din ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Para sa prosekusyon, ang tumayo at ang nagsalita ay si House Prosecutor Chel Jokno at para naman sa defense team ay si Attorney Michael Powa. Binigyang diin ni Attorney Jokno ang mga katagang this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth and make its decisions. Buong katotohanan daw ang dapat malaman at magagawa lang yan kung maglalabas ng sapina ang impeachment court para sa mga tax at bank records ni VP Sara. Partikular sa issue ng kanyang unexplained wealth di umano. Sa statement ni Jokno, ginamit pa niya ang mga dating pahayag ni na Presiding Officer Chis Escudero at Senator Judge Alan Peter Cayetano tungkol sa impeachment noon ni dating Chief Justice Renato Corona. Narito at pakinggan natin yan. Ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Gumanti naman ng argumento si Defense Attorney Michael Powa. Giit niya, dapat may due process ang lahat ng parte ng impeachment proceedings. Kabilang na ang pag-issue ng sapina sa tax records ng bise. Ipinunto niya ang dalawang requirements ng valid sapina sa ilalim ng jurisprudence. Ang definiteness at relevance na anya, bigo ang prosekusyon na masungkit. Pakinggan natin ito. No one is above the law. But in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But, Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. Himayin natin ang naging punto na magkabilang panig. Una, ang due process. Sabi ng defense, kapag nagsapina, parang walang due process. Hindi raw kasi pwedeng basta gamitin ang kapangyarihan na mag-issue ng sapina para lamang sa isang fishing expedition. Giit pa ni Attorney Powa ang impeachment complaint na Sabala and Cabrera na nag-aakusa sa bise ng di umano'y unexplained wealth, wala namang naipakitang financial records ng bise. Nang naisumiti lang ito sa Kamara, sinimulang maghanap ng ebidensya. Anya, hindi ganyan ang due process at protektado pa rin ng batas ang akusado. Pero buwelta ng prosekusyon, madaling sabihing confidential ang isang dokumento. Giit ni Jokno, ang hinahanap ng korte ay katotohanan na siyang dapat mangibabaw. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang vice-presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang vice-presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the vice president for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited to what impeachable offenses are. And again, the Supreme Court is clear about that. The real issue before this honorable court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process?
Isa rin sa pinagtalunan ng confidentiality ng tax records at halaga nito sa paglilitis. Buwelta ng defense, hiling ng prosekusyon na pabuksan ang bank records ng respondent at tax records mula noong 2007 kung kailan hindi pa naman siya vice-presidente at hindi pa siya impeachable official. Maging ang record ng asawa ni VP Sara, hindi rin daw dapat isa publiko dahil hindi naman siya ang pinapa-impeach na opisyal. Pero ayon kay Jokno, kinilala ng prosekusyon ang kapangyarihan ng impeachment court na duminig sa impeachment case ng ilang opisyal ng gobyerno at sana daw gamitin ng korte ang extraordinary powers nito na pabuksan ang nasabing mga dokumento dahil maging sa bank secrecy law ay nakasaad daw na kabilang sa exemption ay ang impeachment case. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. That the requests of the prosecution are in fact fatally overbroad. It is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not be allowed. Madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan. At ang layunin ay makamit ang pananagutan. At Cheryl, nag-caucus ang mga senador matapos nga yung oral arguments ng prosekusyon at depensa pero tila hindi naging sapat yung oras para mapag-usapan ito at makapagbigay sila ng desisyon. Kaya paglabas nila kanina bandang mga alas 5 ng hapon ay nagdesisyon o sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero na ang napag-usapan nila ng kanyang mga kasamahan ay ipagpaliban muna ang desisyon at sa Lunes na lang muli sila kasi kailangan bigyan ng pagkakataon na mapag-aralan muli yung mga puntos ng prosekusyon at depensa and then on Monday, bibigyan ng pagkakataon, Cheryl, yung mga senator judges na makapagtanong both camps, prosecution at defense and hopefully after which ay makapagbigay sila ng desisyon kung ipapasapina ba yung bank, tax at AMLAC records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Cheryl. So mayan, pagdating ng Lunes, makikita natin na magbobotohan sila? Dapat, Cheryl, technically doon sa rules na aking nabasa, kapag kasi usapin ng sapina, pwede na yan na presiding officer lang talaga dapat ang nagdedesisyon yan. Pero dahil nga since nag-caucus sila, posibleng mauwi din talaga sa botohan. Pero puntahan lang muna natin yung process. Pwedeng si presiding officer muna, Cheese Escudero, ang magbigay ng desisyon and then kung may aapila na senador, doon siya mapuput to vote. And then kunwari, gusto nila na balik na rin yung desisyon ng presiding officer, basta makakuha sila ng majority ng boto, ay pwede nilang baliktarin. Ano man yung magiging desisyon ni Presiding Officer Cheese Escudero. Pero isa rin sa posibleng senaryo, Cheryl, ay right after nilang makapagtanong sa prosecution at sa defense, ibato na agad ni Presiding Officer sa impeachment court at sila ay magbotohan na agad. Kasi nga, kontrobersyal ito at mabigat itong issue na ito ng pagpapasapina ng bank at tax records ng Vice Presidente, Cheryl. So sa Monday, aasahan natin yung magiging paglilitis ay dito lamang nakafocus sa pagsapina or hindi ng bank records. Yes. Saka ng tax. Yes, actually dapat, Cheryl, merong witness na ihaharap sa Lunes pero sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero, wala munang ihaharap na witness, wala munang isasalang sa witness stand by Monday. Gusto nilang mag-focus muna sa pagdedesisyon, sa pag-aaral, lahat ng debating kailangan para makapag-come up na sila sa desisyon. Kasi, Cheryl, kailangan na rin talaga nilang desisyonan kung ipapasapina itong bank at tax records na ito kasi after Tuesday, yung Tuesday kasi, yan na yung last day
para doon sa Article 4, itong pinag-uusapang grave threat at inciting to sedition, uusad na sila sa sa Miyerkules, doon na sa usapin naman ng tungkol sa mga dokumento kung saan papasok na itong mga dokumentong ito like sa confidential funds, and then yung next na article nga ay unexplained wealth. So, Cheryl, kailangan ng madesisyonan kung ipapasapina ba o hindi, magagamit ba o hindi na ebidensya ang mga dokumentong ito. Cheryl. May anihabol ko lamang at balikan lamang natin yung issue ng pag-iimbestiga ni NBI Director Melvin Matibag dito sa 2019 SEA Games. May kinalaman ba yan sa request ni Matibag na i-move yung kanyang schedule next week? Hindi clearly sinabi o hindi nag-drive home sa point na yan kanina sila Senator Alan Cayetano. Pero kasi kung babalikan natin, merong ganong history. Dahil balikan ko nga lang, nung Lunes sa Cheryl, nakiusap kasi yung prosecution team. Baka pwedeng mapaaga yung pagharap ni NBI Director Matibag gawing Tuesday, imbis na dapat ay originally next week pa siya. Bakit? Kasi meron nga siyang convention na dapat atenan next week sa Bangkok, Thailand. Pero tumayo si Senator Alan Cayetano at hindi siya pumayag. Kinwestiyon niya yan kasi ang sinasabi nga niya, kami ng mga senador, nilet go namin yung mga travels namin, may mga conventions din kami. So dapat lalo na yung mga witnesses, dapat ang priority ay impeachment trial. So ang sinasabi ni Senator Alan kanina, kahit sino naman daw na opisyal ng gobyerno, same thing lang yung gagawin niya, in good faith daw, yung pag-question niya doon sa request ni Matibag na mapaaga yung kanyang appearance sa impeachment court. Pero hindi niya sinabi na baka konektado dyan na kaya siya pinapaimbestigahan. Kasi ang puntos talaga nila dyan ay ayaw nila na para bagang sinisindak-sindak sila ng isang witness gayong sila ay senator judge dito sa impeachment trial na ito, Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.